Sa gitna ng mga pag-ulan, hindi bababa sa 15 patay matapos matabunan sa magkahiwalay na pagguho sa Sarangani at Lanao del Sur. Malakas na nagasan ng tubig, malaking alon, at kabi-kabilang pagbaha. Sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. May namataang pang ipo-ipo sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Babala ng Pag-asa, Habagat, posibleng ilang araw magpaulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Lalawigan ng Cebu, naka-heightened alert dahil sa ashfall mula sa Bulkan Canlaon. Senator Judge Robin Padilla umalma sa pambabatigo sa pagtatanong niya kay NBI agent John Mark Calilong tungkol sa original na kopya ng online meeting kung saan nagbanta umano si Vice President Sara Duterte. Mga recording online, pwede nga bang tanggapin bilang ebidensya? Mga pagdalaw sa ospital kay Senator Rodante Marcoleta na dapat naka-isolate, sinita ng Sandigan Bayan. PNP CIDG, lilimitahan na raw ang mga papayagan. At ang kapuso comeback ni The Clash Champion, Golden Caniedo, kasunod ng pagtatapos niya sa kursong nursing. Sobrang saya ko po kasi binigyan po ako agad ng opportunity. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos buong Pilipinas lang nakakaramdam ng pinagsamang epekto ng Typhoon Inday at ng pinalalakas nitong Southwest Monsoon o Habagat. Ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, pinakamalapit sa kalupaan ang bagyo. Kabila na ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Sarangani. 10 ang namatay matapos matabunan ng landslide habang 5 iba pang nasawi sa hiwalay na pagguho sa Lanao del Sur. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV. Pinagtulungang buhatin ng kanyang mga kaanak ang lalaking ito na narescue mula sa kanyang bahay na natabunan sa landslide sa barangay Poblasyon sa bayan ng Malampatan, Sarangani kaninang madaling araw. Baging Inday at Habagat, grabe. Ang biktima agad na isunugod sa ospital sa bayan ng Alabel. Pero idineklara ring dead on arrival. Ayun lang. Pero bukod sa lalaki, 2 pang pamilya sa 2 bahay ang natabunan. 2 ka balay, 2 ka pamilya. Tapos kanang pulo sila kabuok. Tapos siya lang ang nakuan, siya lang ang nabuhi. Isa-isang naritrip ang katawan ng mga biktima. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, umabot sa 10 ang bilang ng namatay dahil sa landslide, kabilang ang 2 bata. Ang landslide dili kayo lalom kay pag-rescue sa ilaha mga around 6 o'clock based doon sa statement sa Corp Chairman. Madungog pa niya itong tingog sa ilalom. Itong nagtingog mo na itong buhit pa lang itong nadala sa hospital kayo na. Pero the rest, nahilom na. Ano nyo ng cadaver ba? Ipadala na mo sa katong naglugsong sa nagdala o pasyente para huwag na makita ni sunod na lang. Sabi ng MDRRMO, posibleng lumambot na ang lupa sa lugar bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kaya bumigay na ito kasunod ng mga pagulang dala ng Habagat. Posible ni na wala ni sila na-report kay dili pud siguro ni basta-basta o landslide ayon kung walay mga tension cracks, pero kana gina-confirm pa naton. Dahil sa insidente, palilikasin ng provincial LGU ang ibang mga pamilya malapit sa lugar upang maiwasan ang disgrasya. We already informed the barangay kung katong mga sitio pa dito kung kinahanglan evacuate sa kusog pa man ang ulan pa.
Sa gitna naman ng malakas na pagulan at makapal na putik, pahirapan ang pagbaba ng katawan ng 5 namatay sa isa pang landslide sa bayan ng Calanoga sa Lanao del Sur. Madaling araw nangyari ang landslide at natabunan ang mga kabahayan. May 2 nakaligtas pero may 6 na individual pa ang nawawala. Kinakailangan ding maglakad ng nasa 10 kilometro ng mga responders para marating ang lugar dahil di rin madaanan ang kalsada tulay. Ayon sa Lanao del Sur Police Provincial Office, may ilang lugar pa silang di naaabot. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Para sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Ramdam din ang epekto ng bagyong Inday at Habagat sa iba pang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa mga pagbaha, malakas na ragasan ng tubig at malalaking alon, may namataang pang buhawi at ibu-ipo. Nakatutok si Rafi Hima. Sa gitna ng rumaragas ang ilog sa Maitong Sarangani, walang takot na sumuong at nagpaanod ang lalaking ito. Kwento ng uploader, kuya niya ang nasa video at binalikan umano ang kanyang mag-ina na stranded sa kabilang pampang ng barangay Tikulab. Wala naman daw tulay kaya no choice kundi sumuong sa ilog Wala para lang choice? mapuntahan ang pamilya. Sa isa pang video, makikitang isinakay ng mga Di pa rescuers sa sure tali ang choice. mga bata. Wow. Lumaragas ang ilog din ang sumalubong sa mga estudyante sa barangay Kuya sa South Upi, Maguindanao del Sur. Naghintay pa ng 1 oras sa mga estudyante bago humupa ang tubig. Sa bahay naman ng Talayan, nag-life vest na ang ilang residente sa taas ng baha. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kalsadang nalubog sa tubig. Pero bumahaman, tuloy ang graduation sa Mindanao State University. Ayun. Sumaklolo ang mga sundalo para makatawid sa baha. Ang mga estudyante Tuloy at kanilang mga graduation po magulang. da. Thank you so much sa mga sundalo. Back paper, wala na. Pero tila wala na halos mapapakinabang ang mga gamit sa Dadudong Paupanong Elementary School sa bayan ng Ampatuan. Lubog sa tubig ang mga silid-aralan. Yan. Binaha rin ang ilang lugar sa Maguindanao del Norte. Pati sa Palimbang Sultan Kudarat, pahirapan ang pagsagip sa mga residente sa lakas ng ragasan ng tubig. Kinailangan na ng tali at salbabida ng mga rescuer. Sa inisyal na tala, mahigit 2,000 pamilya ang apektado. Bukod sa malawakang pagbaha sa Mindanao kahapon na dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday, may mga namatanting buhawi sa San Bagyo Miguel, Inday, Bulacan, Martes. naku, sa Nagtagal daw ng ilang minuto Miguel ang buhawi Bulacan. bago tuluyang Ay! nawala. Malapit si Ma'am si Abay sin dati last year. Isang ipo Ayan, po dito, ang dito. namataan sa dagat ng barangay Poblasyon sa Yun. Santa Catalina, Negros Oriental. Malakas ang hangin at alon nang mangyari yan. Yan. Pinagbawal din ang pagbiyahe ng maliliit na bangka sa Baclayo. Bawal na doon po sa muna lakas kasi ng dahil alon. sa delikadong mga bagyo. Ganyan din sa Basco, Batanes na nasa ilalim ng signal number 2. Ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Inday na pinakamalapit sa extreme northern Luzon ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Bukas pa. Kaya kahit ang mataas na lugar gaya ng Baguio, hindi nakaligtas sa malakas na ulan. Pahirapan ang pagdaan sa bahaging ito ng Naguilian Road na lubog sa baha. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras. Grabe. Mga kapuso, apektado na rin ang kabuhayan ng ilang taga-Cavite dahil sa masamang panahon. Ang latest sa lagay ng panahon doon, tinututukan live ni Oscar Oida. Oscar! Konti ulan. Yes, Emil, naging malakas nga ang pag-ulan dito sa Naik, Cavite ngayong hapon. Dahilan para bahain ang ilang lugar dito. Nangangalit na alon ang dinadala namin sa dalampasigan ng Barangay Hulugan 3 sa Tanza, Cavite kanina umaga. Kaya naman kahit hindi pa kalakasan ng ulan, ang mga bangka ng mga mangingisda dito Hindi muna na yun. May isang linggo na din umanong walang layag ang mga mangingisda dito. Delikado po, kaya minsan hindi mo masabi buhay mo sa laot, kaya pwede ka makapahamak, makidlatan, tumabagpang ka. Mami, Tuloy, di mo na kanya-kanya daw babangga silang pa. hanap ng paraan para makaraos. Wala po kaming hanap buhay ngayon, sir. Tenga po kami. Kumbaga, hanap po ng ibang pagkakakitaan. Minsan po, naglilibang na lang din po. Gawa may konting ipon naman. Na lang din po yung ginagastos namin. Sa may barangay Kalibuyo sa Tansa pa rin. Wala nang ulan, pero napakalakas din ang alon sa mga beach resort sa lugar. Wala nga raw customer, pagkat di rin naman maliliguan ang dagat sa lakas ng alon. Mag-alas-tres naman ng hapon nang maranasan namin ang napakalakas na buhos ng ulan sa barangay Munting Mapino sa Naik, Cavite.
Kasabay pa nito ang malakas na hangin, kaya napakalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Sa kabila nito, di na nakasakit sila. maligo sa dagat. Yun. Nakasakit sila, no? Samantala, bunsod ng malakas na ulan, agad pinaha ang ilang lugar sa Naik. Pag malakas Nice. ang ulan, maabot dito. Nice Cavite. Maabot yung Grabe. Sabay lakas hangin, no? Oo, maabot dito, hanggang dito. Yung labi ng ng dagat. Emil, sa mga sandali ito ay nakataas ang orange warning level dito sa Cavite. Big Ayon nga sa Pepel. Pag-asa ay patuloy na makakaranas ng pag-ulan dito sa Cavite hanggang bukas. Ang Tanza Cavite nga, bukas kinansela na ang kanilang mga klase araw ng Sabado. Buti na lang. Wala tayong pasok sa weekend. Oscar Oida. Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila ng babaeng sawi at tapos ma-hit and run ng truck sa Tondo sa Maynila. Apila nila panaguti ng driver na bagamat nasampuhan na ng reklamo ay di pa naaaresto. Nakatutok si Jomer Apresto. Buhay na wala, di naman namin nahabol yung pera. Kaya justisya kailangan namin. Hindi pa paresto, tatago pa. Sa GMA News, ang kaanak ng 26 anyos na si Nery Joy Magyas. Si Nery Joy ang biktima sa isang viral post sa Facebook na namatay matapos ma-hit and run sa bahagi ng Melopez Boulevard sa Tondo, Maynila gabi nitong Lunes. Ayon sa Hit and pinsa ni run. Nery Joy, kinailangan nilang i-post ang nangyari sa biktima dahil wala silang makuha na kahit anong CCTV footage sa pinangyarihan ng aksidente. Lahat ng footage, naghanap kami, pero wala talaga. Hanggang sa kinailangan na namin i-post para makakuha kami ng mga Gulungan ng truck driver, hindi na paresto yun. Kamamatay lang ng mama niya last year, sumunod kuya niya. Kaya siya na lang talaga. Siya na lang inaasahan. Tapos ganito, Patay sa investigasyon ng mga pulis, pauwi na galing ng trabaho ang biktima. Tulad daw siya ng isang motorsiklo habang binabaybay ang Delpan flyover nang masagi ng isang trailer truck. Ay, yung sa Sumenla truck. daw ang biktima Ayan, at ayan, natulog yan. ang likurang bahagi ng truck na agad niyang ikinamatay. Makalipas ang 2 araw, natunto ng pulis ang Ayun. driver ng truck sa tulong ng isang motorcycle rider na lumantad sa kasagsagan ng investigasyon. Ipinresenta siya kay Manila Mayor Isko Moreno at sa pamilyang naulila ng biktima. Hindi ko po mayroon na napansin po na nagkasagasan po ako talaga. Kaya na, arestado na sila. Hindi ba gagalaw yung truck? Hindi ko po talaga napansin ako. Kaya tuloy-tuloy lang po yung takbo. Pero sabi ng pulisya, hindi na pwedeng arestuin ang suspect dahil lagpas na sa 18-hour reglementary period. Ibig sabihin, kailangang hintayin ang warrant of arrest mula sa korte bago siya maaresto. Ang pamilya ni Nakita na Nelson siya. hindi kontento sa nangyari. yung tao nakasagasa malaya. Normal na ngayon ang buhay, nakakapaghanap buhay, samantalang yung sa amin nakahiga rito. Ganun lang yun. Umaksyon sila nung nag-trending na eh. Kaya talagang lalagpas talaga. Humihingi po kami ng tulong. Bigyan kami ng abogado. Pababasa namin kung tama ba yung binigay nila sa amin. Hindi po kami satisfied na hanggang dun lang. Iginiit ng pulisya na agad silang umaksyon matapos malaman ang nangyari kay Nery Joy. Ilang araw na rin daw ang nakalipas na makausap nila ang rider na nagbigay ng impormasyon, kaya doon lang din nila nakuha ang detalye ng truck at kung anong truck ang dapat i-review sa CCTV. Napagalaman din Yun. dati na palang nasangkot ang suspect sa kaparehong insidente. Yung driver nagkaroon na rin siya ng unang kaso na naka-aksidente siya. Pero Ala. na namatay din. Nakita rin namin sa CCTV na nagmamadali itong truck na ito. Nilampasan niya yung yung mga stoplight. So siguro aware na rin siya sa nangyari. Nasampahan na ang suspect ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Ayan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng driver ng truck at ng kumpanya Damage nito. to property. Nakikipag-ugnayan din kami sa LTO para malaman kung nasuspende na ba ang lisensya ng driver ng truck. Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. On trial. Pinasaringan ni Senator Thank you, Judge Sir Ronnie Special for Liberal Padilla Arts of ang mga PPG. tila ng tutuya sa paghanap niya sa original video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte. Yan, nakita na si Sir na Special sa Liberal Arts sa bilang ebidensya Blatem. sa impeachment Ano? trial. Ipinaliwanag Na-update ni lang Padilla kami kung sa ano net. ang ibig niyang sabihin. Ang paglilinaw naman Sa ng Liberal Arts na to, ma'am, may loko. sa pag
Sandra Aguinaldo. Mami, live rights lang to ah. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayo ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record. Pumunti ulan sa Nag-record po OBS. Nice, Hindi po. Cavite. Yung mismong nag-record po. Asa ba lunas na ulan dyan Sa dito? Vice President. Nakausap niyo po ba? Try natin bukas po, BBIP Yung lagi profile din. po. Kasi Kung napakahalaga malakas po nun. ulan, ano? Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabi nito ni Padilla, inutakte Video mo na online lang. ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang Wala tayong- kaalaman sa mga konseptong legal. Kagagawa Kaya eh. sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit Loose daw alam ang situation na yun. katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ang mga kasama sa online conference. Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at Mami. pwede manong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito Bakit yung tinutukoy. CCTV-BM? Diba? Recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa Stay physical safe po muna. document. Iba ang Buti na lang, rules uling of, asikunos tayo na yun. authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilu, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa Mami, eto na si Dian. software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, Dati si Harry Roque. mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. The statement of Roque is correct in the sense of the usual. You know, it's if the Justice photograph, Azuna. except the photographer who took the picture. But as I said, in the case of digital transmission, the rules are different. So you don't have to present the one who originally recorded it because Doon sa recording is presumed to be the same as the first transmission unless you can show tampering. Sandra Aguinaldo, Nakatuto, 24 Oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kawalan ng merito. Sa 7 pahinang desisyon, ipinuto ng anti-graft court na hindi may tuturing na emergency Pala po, wala tayo o express. temporary relief ang hiling ni Estrada. Nasa ilalim ng 70 araw na preventive suspension si Estrada na nakakarap sa kasong blunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Sabi ng Sandigan Bayan, malinaw ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa Trillanes Manala. Pinitel na hindi maaaring mag-practice ng profesyon, magnegosyo o humawak ng posisyon ang mga nakadetine. Kung papayagan daw si Estrada na makadalo sa impeachment trial, di na siya'y magiging malayang maumayan at mawawalang saysay ang layunin ng preventive detention.
Sinubukan ng GMA News na makuha ang reaksyon dito ng Campo Estrada pero wala pa silang tugon sa ngayon. Samantala, binalik na Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang panawagan nito sa mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang pamumulitika. Ginawa ng vice ang payag sa gitna ng nagpapatuloy ng impeachment trial sa kanya. Ani Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang dapat pagsabihan ni VP Sara Kung sa at kanyang mga kalyado. 2028, kung matatry nating project o 2029, tapos na yung project ng phase 2 asa ka 3 papuntang New York Station na, di ba? No? Walang namumulitika at ang First impeachment video. trial ay nakasaad sa konstitusyon. Maghihigpit na ang Philippine National Police o PNP sa mga bibisita sa inarestong si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Tiniyak yan ng pulisya matapos sitahin ng Sandigan Bayan ang mga pagdalaw sa ospital kay Marcoleta, kayong kailangan siyang i-isolate dahil sa mild pneumonia. Nakatutok si Maki Pulido. Pwede na ibiyahe at iharap sa korte si Senator Rodante Marcoleta. Ito ang report ni Police Colonel Belen Bayani, hepe ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division sa pagdinig kaninang umaga. Hindi na raw hirap huminga ang senador at bihira na rin daw ang pananakit ng kanyang dibdib. Pero dahil may mild pneumonia si Marcoleta, ang rekomendasyon ni Bayani, patapusin hanggang July 15 ang iniinom niyang antibiotics bago siya dalhin sa korte. At kung humarap man daw sa korte ang senador, kailangan naka-face mask. Sabi tuloy ni Associate Justice Ronald Moreno, kung ganon, bakit pinayagang bumisita si Senator Robin Padilla at nang magharap ang dalawa, parehong hindi naka-face mask. Aminado naman ang PNP Health Service sa pagkakamali nila. We apologize that there are some lapses na nakita. Ipinunto din ng korte kung kailangan ng isolation ni Marcoleta, bakit maliban kay Padilla, pinayagang bumisita pati si Vice President Sara Duterte. Ang daming gustong pumasok, Vice pag dalawa lang President. yung napayagan. Which is to it that may restriction doon sa visitation niya at limited time lang. Sa naganap na pagdinig, tiniyak din ng BJMP Quezon City Male Dormitory na sapat ang kanilang pasilidad para maalagaan Kulang kasi, ang no? detainee na may edad at may iniindang mga sakit. Sa halip na agad iutos ng korte ang paglipat ni Senator Marcoleta sa BJMP Quezon City Male Dormitory, inutusan ng korte ang Philippine General Hospital na isailalim ang senador sa medical check-up at tignan kung talagang kailangan niyang manatili sa PNP Hospital. Sabi naman ng PNP CIDG, mas hihigpitan na nila ang mga bibisita kay Marcoleta sa PNP General Hospital. Limitado ito sa family members, legal team at kung sinong i-request ni Marcoleta, gayunman kailangan pa rin aprubahan ng PNP CIDG. Kailangan ding naka-face mask. Mas hihigpitan pa natin yung mga visitors niya. Mas hihigpitan pa natin kung sino lang yung pwedeng pumasok sa kanyang kwarto. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Busy sa kanilang career ngayon ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Si Marian may hint sa posibleng panibagong season ng Stars on the Floor habang si Dingdong relate much sa disguise ngayon ng kanyang character sa The Master Cutter. Makichika kay Nelson Garbas. Bukod sa mga disguise, may panibagong role na naman ang kailangang pagbutihin ni Atoy played by Dingdong Dantes sa The Master Cutter. Sa lahat ng mga disguise niya sa serye, ito na yata ang pinakamalapit sa kanyang puso. Atoy. Ang tumayong ama-amahan ni Ibiang na ginagampanan ni Kapuso child star Shena Stevens. Kahapon nakilala na ni Atoy ang mga magulang ng mga nambubuli kay Ibiang. Hawaii. At tila nga mapaglaro ang tadhana dahil si Atoy muling nakadaupang palad si Audrey, played by Max Collins. Dito, iikot talaga dun sa kwento ng pagiging anak-anakan niya kay Ibiang. Kasi syempre, inaapi si Ibiang ng mga ibang bata, so tatayo siya bilang father figure ni Ibiang. Malaki ang pasasalamat ni Dingdong dahil damang-dama daw nila ang pagmamahal ng mga kapuso viewers sa The Master Cutter.
hihigitan pa raw nila ang kanilang mga nagdaang episodes para mas lalo pang ma-excite ang mga manonood. Everyday kami magpapasalamat sa lahat talaga ng tumatangkilik. So, kagaya ng promise namin, pag mula umpisa, patindi ng patindi yung mga revelation, di ba? Kaya mas nagiging exciting talaga yung kwento. Bukod sa The Master Cutter, busy rin si Ding Dong. Sa Family Feud pala yan, Itong game show ng bayan na Family Feud. Philippines. Pero nitong paparating na buwan, they will make time para makapagbakasyon ang buong pamilya nila. At sasamantalahin ang vacation from school ni Nazia at Sixto. Baka pagkatapos lumalaki na si Sia, malapit na. hanap kami ng tiyempo. Hindi pwedeng wala, kailangan talaga. Hinahatak siya na magkaroon. Katatapos lang ni Maria ng Stars on the Floor Season 2. Aminado siyang hinahanap-hanap raw niya ang pagpunta sa set nito. At nag-hint ang Kapuso Star sa posibilidad na muli nating mapanood ang reality dance showdown. Namimiss, di ba? Nakakamiss din. Pero malay mo, bumalik uli kami for Season 3. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Susunod! Bagyong Inday, inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas, pero mga pagulang dala ng habagat. Posible pang magtagal ng ilang araw. Lawigan na Cebu. Ashfall sa Cebu. Kung saan umabot ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon. Huh? Sinailalim na sa heightened alert. Dahil pa rin sa habagat, pabugso-bugsong ulan sa Metro Manila, posibleng magtagal hanggang susunod na linggo. Maraming process until next week. Pinag-usapang wedding photos ni Barbie Forteza With my Persis. para sa isang pelikula. Until Sino next kaya week. ang groom? Galing kasal, oh. Sa pagpapatuloy ng 24 oras. Ayan, ang dami traffic ko sa EDSA. Ayun, oh. Ayan. Moduyo yung city. Mga kapuso, may mga kanselado ng biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Inday at Ay. Habagat. Ang sitwasyon doon, Di na biyahe dahil sa kasalan ng biyahe. gaano? Emil, maging dito sa Batangas, naramdaman ang mga pag-ulang dulot ng pinalakas na habagat na epekto ng bagyong Inday. Di magbibiyahe kasi kasalan ng Walang storm signal Batangas pero maulap na langit ang gumising sa mga tila lang. taga-Batangas dahil sa epekto ng hatak ng habagat ng bagyong Inday. Habagat lang. Miminsan ang biglang buhos ng ulan na may kasamang bugso ng hangin, partikular sa bahagi ng Bawan kaninang umaga. May nagdadaing bagyo, puro habagat lang muna. Kaninang hapon. Puro habagat. Samantalang sumilong ang mga commuter at mga motorista tulad sa flyover na ito sa barangay Balagtas. Sa Lipa, minsan pang nagzi-zero visibility sa lakas ng ulan. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang pagbaha o pinsala ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nauna na rin nilang binanggit na nakahanda na at nakapreposisyon ng mga tauhan, gamit at relief goods para sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa Batangas Port naman, nananatiling kanselado ang mga biyaheng Paudjongan at Katiklan. Ayon sa port management, minarapat ng mga shipping line na magkansela lalo't long haul o mahabaan ng mga biyaheng ito at pwedeng maapektuhan sakaling maging maalon ang dagat. Tuloy naman ang ibang biyahe sa pantalan. At Emil, sa ngayon nananatiling normal ang sitwasyon dito sa Batangas Port maliban sa ilang mga biyaheng kanselado pa rin tulad ng mga papunta at pabalik ng Odjongan at Katiklan. Samantala kanina naman ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Batangas City, particular dito sa area ng Batangas Port, pero tumigil na rin ito matapos ang mahigit 15 minuto. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Tiniyak ng gobyerno ang kahandaan nito sa epekto ng bagyong Inday at ng pinalalakas nitong habagat. Sa press briefing ng palasyo,
Sinabi nitong nakabantay si Pangulong Bongbong Marcos sa lagay ng panahon sa bansa. Tinatasan na rin nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sabi ng kabuuan, nasa 4.7 million family food packs na ang nakahanda sa halos 1,000 warehouse ito nationwide. Kasama na riyan ang mga ipamimigay sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Naka-red alert na rin nila ang mahigit 14,000 quick response team sa buong bansa. Pati ang Philippine National Police naka-heightened alert. Nakahanda na rin ang Office of the Vice President at satellite offices nito para tumugon sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Mga kapuso, may mga nagsuspindi na ng klase bukas, araw po ng Sabado. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan na may Saturday classes sa buong Laguna. Pati po sa Dagupan City, Pangasinan at Tanza, Cavite. Wala namang face-to-face classes at hinihikayat na mag-shift sa modular distance learning sa Caloocan City at Naik, Cavite. Patuloy pong tumutok sa 24 oras at GMA News para sa inyong pang-anunsyo ng class suspension. At ito na ang latest sa Bagyong Inday at ang pinalalakas itong habagat. Ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, ano magiging lagay ng panahon ngayong gabi hanggang weekend? Amor. Salamat, Mel. Naku, posibleng maulit ngayong gabi at magtagal pa ng ilang araw ang mga pag-ulang dala ng habagat kahit inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday bukas. Dito nga sa ating wave map mula po sa Metro Weather, ikita po natin yung paghatak nitong Bagyong Inday dito sa Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Kaya bukod sa bahagi ng mga kaulapan na dala-dala nito pong Bagyong Inday na nahahagip na ang inang bahagi ng Northern at ng Central Zone, dahil po sa habagat ay namumuo rin yung mga makakapal na ulap sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan po yung dahilan kung bakit nagsimula na rin maranasan yung mga matitinding buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin sa iba't ibang lugar simula po yan kaninang hapon. Huling namataan ng pag-asa ang Wait, Amor La Rosa pa. May di kakaya doon sa Justin Jalopez. Mamaya. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman yan papalo sa 170 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng Typhoon Inday ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, bukas ng umaga o hapon pa rin inaasahang lalabas 2 PM. sa Philippine Area of Responsibility. Tapos. Saka naman po yung tutumbukin itong eastern coast ng mainland China bukas ng gabi o sa linggo ng Doon sa madaling Chinese, araw. sa China. Ngayon nakataas po ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ganoon din sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, ganoon din sa Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at pati na rin sa Ilocos Norte. Dito po posibleng maramdaman yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan na direktang epekto ng Bagyong Inday. Pero bukod po dyan, malaking bahagi rin ng ating bansa ang makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan, hindi po dahil sa bagyo kundi dahil naman sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, bukas umaga pa lang maulan na. Dito yan sa Ilocos Region, ganoon din po dito sa may Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan at Isabela, ganoon din dito sa may Calabar Zone, Mimaropa at kasama rin po sa makakaranas niyan itong Bicol Region. Nakikita po natin may mga matitinding buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa may Mindoro Provinces, ganoon din sa may Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Ilocos. Posibleng mga paminsanang ulan din po dyan sa Batanes. Pagsapit naman ng linggo, halos ganyan din, pero mas marami na pong ulan ang mararanasan dito sa Northern Luzon. At mas malalakas naman yung buhos ng ulan dito po yan sa may Central and Southern Luzon. Kaya maging handa po, posible po dahil pumataas po yung banta ng mga pagbaha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos maghapon bukas, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. At hanggang Sunday na po yan kung kailan po malawakan at may mga malalakas sa buhos ng ulan. Mga kapuso, yung mga pag-ulan po ay pwedeng may break
So pabugso-bugso po kasi yung ulan ng habagat, kaya maaaring may mga sandali na medyo kalmado, pero maya-maya ay bubuhos po ulit na may kasama rin na malakas na hangin. Umaga rin bukas, uulanin po ang Western Visayas, lalong-lalo na dito sa may Antique at Aklan, Negros Island Region at ganoon din sa ilang bahagi ng Samar and Leyte provinces. Kasama rin sa posibleng makaranas niyan, mayroong mga kalat-kalat na ulan sa may Zamboanga Peninsula, ganoon din sa Soc-Sargen at pati na rin po dito sa Northern Mindanao. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at madadagdagan naman yung mga uulanin. Dito po yan sa Mindanao, kasama na rin dyan ang Caraga at ganoon din ang Davao Region, lalong-lalo na po yan Sunday ng hapon o gabi. Magiging maalon at delikado naman po ang paglalayag sa ilang bahagi ng Northern at ganoon din ng Central Luzon. At eto mga kapuso, kahit mawala na po sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong Inday, marami pa rin po uulanin hanggang sa early next week. Sa Lunes nga magiging maulan pa rin dito po yan sa halos buong Wala, Luzon pasok. at ilang bahagi po ng Visayas. Sabi, ma'am. Din dyan sa may Caraga. Bye-bye, At sister ito po yan, Lester, kasama rin no? po dito, Sabihin ilang natin. bahagi ng Metro Manila. May mga malalakas sa buhos ng ulan pa rin, kaya doble ingat mga kapuso. Meron pa rin hanggang sa Martes, pero ayon po sa Pag-asa, maaaring concentrated na lang po yung mga matitinding buhos ng ulan dito yan sa bahagi ng Luzon. Gaya po na nakikita natin dito sa mapa, sa Luzon po yung mga pag-ulan at meron naman po mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Pero compare dito mga nakalipas sa araw, unti-unti nang mababawasan. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ibang balita, muli pong tataas ang bill ng mga customer ng Meralco sa panibagong dagdag sigil sa kuryente ngayong Hulyo. Posible pa kaya yung masundan sa mga susunod na buwan? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Magkakasunod na buwan ng tumataas ang bayarin sa Meralco ni Mater Salazar. Ano kami sa 5,000 mahigit eh. Tapos nung nag-7,000, parang ang taas na. Tapos nung susunod na dapat bayaran na namin 2 buwan. Parang nakalimutan lang dahil sa trabaho, ganyan, busy. Nagdumating yung bill ng sumunod na 8,000. Magkano lang naman ang kinikita namin sa pagtitinda ng ulam. Pero hindi pa siya nakakahinga, heto tataas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. 34 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco. Katumbas yan ng halos 69 pesos para sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng generation cost o yung halagang binabayad sa mga planta para sa paglikha ng kuryente. Nakaapekto rin ang isang buwang scheduled maintenance shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility na nagsimula noong June 15. Kailangan gumamit ang mga planta ng mas sa mahal na liquefied natural gas. Tumaas din ang 27 centavos rounded off kada kilowatt hour ang singil mula naman sa mga aming mga power supply agreements. Sa merkado naman ng mas mahal na fuel prices dulot ng krisis sa gitnang silangan. Tumaas din ang presyo sa spot market dahil sa pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon sa Meralco, ramdam ang dagdag sigil sa kuryente kahit sa ibang lugar. Any tightness in supply will lead to higher electricity costs. Given na yan, especially in the market, in the spot market. Itong nakikita nating Crisis sa Middle East. hindi lang talaga sa Meralco ang nangyayari. It is happening actually in other parts of the country. May nakaamba pang pagtaas sa distribution charge. Sa huling bahagi ng Agosto o sa Setyembre, posibleng ilabas ng Energy Hanggang 8 Regulatory PM Commission pa. o ERC May master ang cover, desisyon sa Komisyon ng Meralco the master na itaas counter ang pa. average Di distribution pwede. charge sa 2 piso at 34 na sentimo per kilowatt hour mula sa piso at 35 sentimo. Conduct the spot check or inspection of Meralco assets. So we are already trying to assess where we stand on each of these issues that will have to be resolved so that we can consolidate all this and come out with a decision of all the building blocks, not just for Meralco, but also for the other utilities that belong to Group A.
Dahil wala naman daw magagawa kundi bayaran ng kuryenteng na konsumo, araw-araw pinag-iipunan ni Liza ang pangbayad sa kuryente. Doble yung bill ng kuryente namin. Araw-araw mag-iipon ka. Magsisave ka para sa kuryente, para sa gas. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Suspect sa umunoy pangmumolestya sa ilang kababaihan, kabilang ang isang menor de edad, arestado. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Hinangaan ang kabutihan at kasipagan na isang estudyante sa Cagayan matapos siya mag-volunteer na araruhin ang taniman sa kanilang eskwelahan. May hatid na regalong Jimmy Kapuso Foundation para sa kanya. Tuwing brigada eskwela, madalas mga panlinis ang bitbit ng mga magulang at estudyante. Pero ang 12 taong gulang na si JM mula sa Bangag Elementary School sa Lago, Cagayan, high school na po na yun. Si Gelo ang dala. Nagboluntaryo si JM na araruhin ang taniman ng kanilang eskwelahan. Kaya hiniram niya ang kalabaw ng kanyang lolo. Nag-usap kami ngayon na ako na lang mag-aral dahil hirapan na sila. Ay, paalam ko muna sa magulang. Medyo Hindi na matigas kasi po may yung sakit ng balakang. Sakit. Kaya po hindi minsanan lang po yung pag-araral niya. May sakit sa balakang. Kulang lang si JM nang matuto siyang mag-araro. Kwento niya, mas gusto niyang tumulong sa bukid kaysa maglaro. Yan ma'am, hindi mo inuutosan ma'am po siya siyang tumutulong ng trabaho. Ang ginawang ito ni JM, nalitratuhan at pinost online at umani ng papuri mula sa mga netizen. Pinuntahan ng GMA Kapuso Foundation si JM sa kanilang bahay. Hinatid natin ang bags, school supplies, sapatos at groceries mula sa ating sponsor. Sa lahat na nagpabot sa akin ng tulong ay maraming salamat po. Nagtungo rin tayo sa Bangag Elementary School at naghatid ng kumpletong school supplies sa mga kinder at grade 1. Oh. Mga vegetable seeds ding maaari nilang itanim sa paaralan. Ang aming paaralan ay nagpapasalamat. So maraming salamat kay JM dahil sa iyo anak, marami kang natulungan. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Maghapong bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila na nagpabaha sa ilang kalsada. Ang epekto niyan sa lagay ng trapiko ngayong Friday rush hour. Tinututukan live ni Marie Subal. Marie! Emil, mabilis na tumaas ang baha rito sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon sa Quezon City kasunod ng biglang buhos ng malakas na ulan kaninang hapon na epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Maya't-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alauna kaninang hapon. Pero kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublo, magtampisaw at maglaro sa baha. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala po akong sukat. Malamig po eh. Masaya po. O pero ano yan ha? Masama yun, ha? Ang mga batang ito may iba pang itinadahilan. Titingnan lang po namin yung ilog. Kung tataas po lalo. Ano po nga? Akit na po yung mga gamit. Umapaw po yan. Opo. O, bakit hindi kayo lumilikas? Wala po. Baka matanggal yung bahay namin eh. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog.
Yung 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Mga po, hanggang dito yan, wag din diminto. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte at Quezon Avenue. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Sa Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iiba yung habagat na pinalalakas ng Typhoon Inday na inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Pero hindi natin may kukumpara yung epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuwid po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern part ng Taiwan or southeastern part ng China at hindi po talaga direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa rin babahain Mabuti ang na mga lang. mababang lugar Hindi kumpara nang sa naglandfall. mataas na lugar. Kaya mahalagang subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Quezon City kasi di na maglalandfall. Emily, inaasahan ng Pag-asa na mararanasan ang pinakamatinding epekto ng habagat mula ngayong araw hanggang bukas at pagkatapos nito ay unti-unti na raw nahihina na ang pag-uulan. Kaninang hapon ay naglabas ang Pag-asa ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, ito ay para sa mga lugar na Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin ay magkakaroon o inaasahan ng heavy to intense rainfall Hindi sasama sa mga Bulacan. naturang lugar sa susunod na 3 oras at maaaring magdulot din po ng pagbaha. Dito naman sa kinaroroonan natin sa Caliraya ay humupa na ang baha at tuloy-tuloy na rin po ang usad ng mga sasakyan. Katunayan, maluwag na po ang kalsada at maging doon po sa may Araneta Avenue ay maluwag na rin po at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Simpleng celebration ang pinaplano ni Barbie Fortesa para sa kanyang 29th birthday. Early gift nga ang touring niya sa upcoming film niya kung saan usap-usapan ang ilang snacks. Makichika kay Nelson Canlas. Marami ang naintriga sa pics na ipinost ni Barbie Fortesa sa social media kamakailan. Hindi lang kasi blushing bride ang dating niya sa photo. Hinahanap din kung sino ang groom. And it was later revealed na para ito sa kanyang pelikulang Saving Cherry. Ang viral photos, eksena sa kanyang kasal kay kapuso actor Khalil Ramos. Sa kwentuhan namin ni Barbie, sinabi niyang huwag masyadong mag-focus sa ganda ng photo. Dahil there is more to this than meets the eye kapag napanood daw ang pelikula. Mukha lang immaculate yung photos na pinost ko pero it's gonna be a wild movie kaya abangan niyo po yan. July is Barbie's month. Excited daw siya to celebrate her birthday sa pagtatapos ng buwan. Centered pa rin sa self-love ang kanyang celebration. Matutulog. Yes, I'm gonna sleep. Pero so far, family dinner pa lang. Yes. Ayun nga eh. Kasi nga, titipid. Titipid! Hindi, syempre gusto ko lang din kasi simple lang. Kasi parang ang buhay natin medyo magarbo na din naman, thankfully. So, pagka mga ganyang special occasions, gusto mo intimate lang, diba? Mas simple lang, diba? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Abangan! Bagong species ng Sir Gaps. o gecko natuklasan sa Romblon.
Kuya Kim, ano na? Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga butiki o lizard, baliit man, gumagawa ngayon ng malaking balita. Sa Guatemala sa Central America, sinusubukan niyo yung i-breed ang isa sa most endangered lizards sa buong mundo. Habang sa Romblon, may isang bagong tuklas na species ng tuko o gecko. Ang lizard o butiking ito, isa sa tinuturing na rarest venomous lizard sa buong mundo. Matatagpuan lamang sa kagubatan ng Motagua Valley sa Guatemala. Ito ang Meloderma charlesbourgeii dahil sa bead-like nitong itim na scales o kaliskis. Tinatawag din itong Guatemalan bearded lizard. Pero dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at illegal pet trade, tinataya na sa 500 to 700 na Guatemalan bearded lizard ang natitira ngayon. Kaya tinuturing din silang isa sa most endangered lizard sa buong mundo. Bago patuluyang maubos sa mga butiking ito, ang mga conservationists sa Guatemala nagbe-breed ngayon ng isang bagong henerasyon ng Guatemalan bearded lizard. Ang kanilang mga itlog sa Guatemala City Zoo, maingat na minomonitor ng remote cameras at incubator tanks. Habang ang mga bagong hatch na baby lizard, kanila munang pinapakain at sinasanay na umakyat sa kung ano-ano mga bagay bago tuluyang pakawalan sa wild. Samantalang sa isla naman ng Sibuyan sa probinsya ng Romblon, isang bagong tuklas na butiki naman ang gumagawa ng ingay. Ito ang Luperosaurus alvarezi, isang French forest gecko na endemic o tanging sa mga kagubatan lamang sa palibot ng Mount Kiting-Kiting National Park makikita. Ang naturang gecko o tuko, maliit lamang. Mahaba lang sila ng 6.6 hanggang 7.8 centimeters. Meron din silang magaspang at bagyan na kausting balat. At yellow ring sa palibot ng kanilang mata. Habang ang iris naman ng kanilang mata, kulay abo o di kaya asul. Ang pagkakadiskubre sa Luperosaurus alvarezi, patunay na ang Sibuyan Island sa Romblon, isa sa pinakamahalagang sentro ng biodiversity sa bansa. Pero may ideya ba kayo kung bakit pinangalan ng Luperosaurus alvarezi ang naturang butiki? Kuya Kim! Ano na? Ang Luperosaurus alvarezi ay pinangalan sa yumaong Filipino taxonomist at ecologist na si James Alvarez bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa pag-aaral ng biodiversity sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa isla ng Sibuyan kung saan nadiskubre ang Luperosaurus alvarezi. Samantala para malaman ang trivia sa likod ng panel ng balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, nasunod ko kayo, 24. Hindi pa tapos ang clearing operation sa ilang lugar sa Negros Provinces at Cebu, kasunod ng ashfall na ibinuga ng Bulkang Kalaon kahapon. Sumasabay pa riyan ang ulang dala na kabagat. Nakatutok live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Email, isinailalim ang probinsya ng Cebu sa heightened alert kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Kalaon sa Negros Oriental. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kalaon kahapon, Naghugas kami sa muang litos, kasi di pupustan pa ni. Gasan namin yung pilit na isinalba ng mga magsasaka sa Canlaon City, Negros Oriental, ang mga tanim nilang nabalot ng abo. Sinalo ng mga naabol na litos, to. sibuyas at karot sa 2 hektaryang gulayan ni Richel Sibalay sa barangay Pula ang ashfall kahapon dahil nasa paanan lang sila ng bulkan. Ayon kay Richel, inutang pa nila ang mahigit 100,000 pisong puhunan sa pagtatanim at pag-aalaga ng gulay. Kita mong hiugasan nga lito, sir, dili kinapusla na. Dili na nga guro mga di, sir, kaya naman ako ang bana nga ang hiugasan ng mga litos, lata gitya. Ang sibuyas guro, sir, murag panikamutan ng muugma, o kira ba ang dahon, harbiso ng muugma, adlaw-adlaw ng magharabis. Patuloy ang assessment ng Canlaon City LGU sa kabuuang pinsala ng ashfall sa agrikultura. Sa bayan ng Hueses Padilla, nagmistulang putik ang ilog na ito dahil umulan matapos ang ashfall. Expected din lang sa buong handa naman kagapon. No? So, I expected din na may mga lahar na maabot kung may mga heavy rainfall na kapagod. Sa
Sa San Carlos City, Negros Occidental, tuloy-tuloy Hala. ang ginagawang clearing operation sa mga kalsada. Ganyan din ang ginagawa sa mga paaralan sa Cebu na inabot ng ashfall, gaya sa Science Laboratory ng Talisay City Science High School. Yun na nato ang mga laboratory nga nasa third floor kay pabor kayo sa hangin. Kunya ang kining laboratory nato kadaglaw mo ginigamit nya karon perfect isang abuga. Sa monitoring ng Cebu Provincial Health Office, simula ng magka-ashfall kahapon, mayroong 2 na ospital dahil sa respiratory illness. Nasa mabuting kalagayan na ang 2. Bukod sa pag-face mask, hinikayat din ng publiko na magsuot ng long sleeves para maiwasang tumikit sa balat ang abo na may sulfur. Inirekomenda rin ang pagsusuot ng eye protection. Respiratory good siya, kaya ma-inhale mo siya, fine particles man siya, so ma-inhale. So ma-irritate ang ato ang mga bronchioles, ingon ana. So ma-result yun into kanin, difficulty of breathing. Inaalam na rin ngayon ng lukaw na pamahalaan ang kondisyon ng mga hayop. They're very prone to respiratory diseases. And if longer pa ang iya, so there will be mga mortalities mo for. Naka-heightened alert na rin sa Cebu. Ibig sabihin, 24 oras ang monitoring ng disaster responders. With the ashfall plus the habagat or di ba guys super typhoon pa to yesterday. So unsa gyud on standby gyud ta heightened alert. Specifically the hospitals. Email sa latest Air Quality Index ng Environmental Management Bureau ng DNR, nasa good ang air quality sa Cebu ngayon ng hapon. Email. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng isang private citizen laban kay Senador Cheese Escudero kaugnay ng tinanggap niyang 30 million peso campaign donation mula sa isang contractor. Sa desisyon, sinabi ng Korte Suprema na wrong remedy ang nihingi ng petitioner para ipawalang visa ang ruling ng Commission on Elections na nag-absuelto sa senador. Ang sabi noon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department, hindi lumabag si Escudero sa Omnibus Election Code nang tanggapin ito ang campaign contribution ng isang contractor na kabilang sa pinangalanang nakakuha ng flood control projects. Idiniin din noon ni Escudero na hindi niya tinulungan ng kumpanya para makakuha ng proyekto. Balik kulungan ng suspect na nang molestya umano sa ilang babae, kabilang po ang isang menor de edad. Ayon sa pulisya, sangkot ang suspect sa 15 kaso ng robbery, pagnanakaw at pangmomolestya. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 2 ng hapon noong June 27, makikita ang isang babae na pabalik sa kanyang sasakyang nakaparada sa public parking lot sa Angeles, Pampanga. Maya-maya, dumating at pumarada ang isang lalaking nakaputing motorsiklo. Hindi na nakita sa video ang sumunod na pangyayari, pero tinarget na pala ng lalaki ang babae na kunan ng CCTV. Kwento ng biktima, puwersahan siyang tinangay at minolest siya ng lalaki sa sarili niyang sasakyan. May lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos tinutukan niya ako ng baril. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw. Pumarada ang sasakyan sa gilid ng isang kalsada. Nagmamakawa ako sa kanya. Sabi ko, kuya, huwag mo papatay. Hanggang ko. May anak ako na nag-aatay sa akin. May mga pamangkin akong nag-aaral. Kinuha niya yung cellphone ko, pinatay niya yung cellphone ko. And then, kinuha niya yung pera ko. Sabi niya gano'n, hindi kita kumain. Basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, mag-bet ka. Itinali pala ng suspect ang kanyang kamay sa kambyo. Nang makatsyempo, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at nasa gitna ng mga dumaang pedestrian. Kita naman sa CCTV ang pagtakas ng suspect mula sa pagsakay sa tricycle. Paglalakad pabalik sa kanyang motorsiklo at pagkapalit niya ng damit. Kahapon, naaresto ng mga tauhan ng Police Drug Enforcement Group ng Region 3 ang suspect sa isang parking lot sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa Police Regional Office 3,
Dati nang nakulong ang suspect para sa mga kasong theft at carnapping. Pero ngayon, robbery na umano ang kanyang ginagawa na may kasamang pangmomolestya sa kanyang mga tinatarget na mga babae. Ayon sa Police Regional Office 3, di bababa sa 15 kaso ng theft, robbery at pangmomolestya ang kinasakutan ng suspect. Pero may kakaiba raw siyang diskarte o kaya siya nakakalabas ng kulungan. Kanina, lumutang din ang dalawang umanong Ayan, arrested na, suspect sa Pampanga. Isang grade 6 student ng 11 anyos na puwersahan umanong ipinasok ng suspect sa kanyang sasakyan. At isang may-ari ng tindahan na pinasok daw ng suspect sa kanyang tindahan. Sobrang masakit po sa kalooban ng isang ina na hinahalas ko ng 11 years old. Na biktima. Kaya sobrang salamat po sa Diyos na nahuli po siya. Itinuro ng 3 biktima ang suspect na nahahanap sa mga karagdagang reklamo ng robbery, acts of lasciviousness at sexual assault. Ibinigay rin ng 500,000 pesos na pabuya sa impormante na nakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Sa 3 araw pa lang na itinatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, marami-rami na ang katanungan ng mga Pinoy. Siguro dahil hindi pamilyar ang proseso sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong mamamayan. Maring bago rin sa pandinig ang mga salitang objection o kaya naman ay sustained o kaya ay overruled para tulungan tayong maintindihan at masundan ang paglilitis. Kinuha namin ang tulong ng isang eksperto at tinutukan niya ni Mark Salazar. Ang daming tanong sa amin online tungkol sa impeachment trial. Halimbawa ito, why is the Senate President not serving as the presiding officer during the impeachment trial? What is the role of the Senate President seated beside the presiding officer? Bakit nga ba dalawa silang nandun? Ito pa isang tanong bakit daw pagkabagal-bagal ng proseso, nakakaisang testigo pa lang ang korte hanggang ngayon? No, at na yun. Pwede siya totoo. Oo. Dinala ko na kayo mismo dito sa UP College of Law, UP Diliman, sa Malcolm Hall. Huwag kayong mag-alala, ipapalimanize natin sa mga eksperto yung mga tanong nyo. Prof, ang isa pong tanong nila, bakit ito pagkabagal-bagal, and one main reason is objecto ng object. Pareho naman yung prosecution at depensa. Objection, Your Honor. Whoa. Objection. Objection, Your Honor. Oh, no. Objection. 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 Yung proseso ng objection, or yung objection, ginagamit yan upang pigilin yung pagsagot ng isang tanong na lumalabag doon sa ating patakaran. Nagpapatagal talaga siya kahit papaano sa proseso, pero dinidisenyahan kasi yun para maiwasan yung pagpasok ng mga problematic na sagot, no? O yung mga sagot na baka hindi nagpo-promote ng katotohanan. Tapos, in between, magpapasok ang presiding officer. Sasabihin niya, sustain o overruled. Ano po yung dalawang yun? Overruled, sustain, overruled. Overruled. Yung sustain, sabihin nun, pumapanig yung presiding officer sa objection. Pag overruled naman, ibig sabihin nun, hindi tama or hindi wasto yung objection na ni-raise. Tapos ano naman po itong direct examination, cross-examination, muntik pong magkaroon ng redirect at saka recross. Pakahaba daw. Isang testigo lang, pakadaming tanong. Hindi natin hinahayaan yung testigo na parang umupo na lang doon at magkwento, kung saan pumunta yung kwento, at hindi natetest yung katotohanan.
So yung direct examination, yun yung pagtatanong ng usually open-ended questions ng partido or panig na naghain ng witness. Pagdating naman sa cross-examination, yung purpose nun ay para butasin ng kabilang panig yung testimonya ng testigo. Susunod naman yung redirect para linisin yung ibang bagay na maharahil misleading galing doon sa cross-examination. Tapos mayroon na naman pagkakataon na butasin yung testimonya doon sa redirect, sa re-cross-examination. At doon na nagtatapos yung pagtatanong ng mga abogado sa bawat testigo. Balikan natin ang tanong ng ilang netizens kung bakit dalawa silang nasa taas ng korte, sina Presiding Officer Chis Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian. Sir, Noong panahon ni President Estrada, nung siya yung ini-impeach, si Senator Aquilino Pimentel ay Pangulo ng Senado at naroon din siya sa taas kasama si Chief Justice Hilario Davide na siya namang presiding officer ng trial. So hindi ito makabago sa ating sistema. Pero sino ang mas main character? Ang main character ay ang Senado mismo. So yung pananatili ng presiding officer doon ay batay lamang sa rules ng Senado ngayon kung saan mayroon silang kapangyarihan na maghalal ng presiding officer. Ibig sabihin nun, pwede rin nila tanggalin yung presiding officer. Definition of terms naman tayo with Professor Paulo Tamase. Ano yung naririnig ho natin sa objection na leading question, Your Honors, please? Objection, leading. Yung leading questions ay mga tanong na parang sinasuggest na or minumungkahi na yung gusto marinig na tanong, na sagot. Ano naman yung speculative, Your Honors, please? Speculative, ibig sabihin nun ay parang hypothetical yung sagot or parang masyadong madaming kuro-kuro yung sagot. Ito yung mga sagot na kailangan, na parang humuhula lamang yung testigo. Eh yung argumentative, Your Honor. Yung argumentative naman na questioning, parang nakikipag-away na yung abogado sa testigo. Masyado niyang pinipilit yung testigo or naiipit yung testigo. Sa gitna rin ng trial, nagbiruan pa ang kapwa abogadong sina Senator Judge Alan Cayetano at Presiding Officer Escudero tungkol sa marking of evidence na FFFFF, GGGGG. Ano ba yun? GGGGGGG. that's FFFFFF to GGGGGGG. Yes. Yung exhibit numbers kasi sa korte, kadalasan yung prosecution, no, yung exhibit numbers ay letra na series. So A, B, C, D, E. Pero syempre, pag naubos na yung 26 letters ng alphabet, dodoble yun. A, B, B, C, C. So yung F, yung siyam na F, ibig sabihin 9 times na naubos yung 26 na letra. Ganun kadami yung ebidensya. Mas madali sa depensa. Kasi sa depensa, ang normal na pagbibilang ay batay sa numero. So exhibit 1, 2, 3, etc. So, kung ganyan pala ka-voluminous ang evidence, voluminous, malabo raw ang 92 trial day sa kasong ito. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Up next, ang mga abangan sa pagbabalik showbiz ni Golden Cañedo pagkatapos ng kanyang 5-year hiatus. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Ramdam hanggang Western Visayas ang malakas na ulang dulot ng habagat. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas sa Antique at Negros Occidental. Nakatutok si JP Soriano. Binaha ang mga kalsada at kabahayan sa Antique matapos ang matagal na pagulan kahapon. Sa monitoring ng PDRRMO Antique, tumaas rin ang level ng tubig sa mga ilog. Nagsagawa ng preemptive evacuation sa dalawang barangay sa 8 bayan sa probinsya dahil sa pagbaha. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas. Ngayong araw, 71 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. Kasi may mga madalong mga pagbaha sa kanya nga gina-expect natin. So, padayon, no, ang ating pagtudlo ng mga warning, information. Sa coastal area sa Arevalo, Iloilo City, malakas ang alon at hangin. Panilag lang kami sa tubig na magdako. Na niya kay kung magdako na ya, kundi kami diri sa baybayo.
Nagabugtawid kami kag magtanaw sa tubig kay kung ano kagano yan kung i-ready ka na. Umabot sa 1,289 na paaralan sa Western Visayas ang nagsuspende ng face-to-face classes. 414,000 na estudyante ang apektado. And automatically we shifted our learners to alternative delivery mode. Hindi man direktang apektado ng bagyong Intay ang Region 6. Mararanasan pa rin ang maulang panahon ngayong gabi dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Amoy ni ang nagadala sa mga pag-ulan diri sa aton sa may Western Visayas ay labi na sa bahin sang Antique. Sa Negros Occidental, mahigit 6 na raang pamilya o binubuo ng 1,953 na individual ang nag-evacuate dahil sa pag-ulan. 23 LGUs ang nagsuspende ng face-to-face classes. Sa bayan ng Hiligaran, 18 kabahayan sa coastal area sa mga barangay Tagda at Hila ang nasira matapos Grabe. ang buhawi. Sila, no? Tingnan mo sila. Nga panimalan. Panugyan ng gyapon no sang provincial government Negros Occidental is padayon gyapon kita nga mag-monitor sa weather advisories. JP Sorian, nakatutok 24 oras. Dami. Binigyan halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-10 anibersaryo ng 10 years ago. UN arbitral ruling kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China. Nakatutok live si Rafi Lima. Rafi? Mel, sa harap nga ng mga diplomat at mga opisyal ng pamahalaan ay binigyang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang importansya ng ika-10 anibersaryo ng UN arbitral ruling kung saan pumabor ang Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas laban sa China. Hindi lang daw isang abstract na legal na panalo ang arbitral ruling kundi may malaking epekto sa mga Pilipino, partikular ang mga mangingisdang Pinoy. Pinalakas din daw nito ang global confidence sa International Tribunal at pinagtibay ang sagradong patakaran na ang mga kasunduan ay dapat sinusunod. 10 taon na nakalipas mula nang ilabas ang desisyon, patuloy pa rin umanong nabubunyag ang legasiya nito at nasa kasalukuyang mga pamahalaan, diplomats at maging mga ordinaryong mamamayan ang responsibilidad para ito ay pakinabangan at palawigin. Pinasalamatan ng Pangulo ang kanyang mga kaibigan at partners mula sa iba't ibang panig ng mundo na tumindig kasama ang Pilipinas para depensahan ang rule of law. Ang talumpating ito ang nagsilbing pagtatapos sa commemorative conference tungkol sa makasaysayang arbitral ruling kung saan sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang basihan sa batas ang 9-dash line ng China at Pilipinas ang may karapatan sa mga features na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Narito ang payag ni Pangulong Bongbong Marcos. 13 years ago, when the Philippines initiated these arbitration proceedings, we stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 arbitral award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. Ilan sa mga diplomas na dumalo dito sa talumpati ng Pangulo ang bagong talagang ambassador ng Amerika sa Pilipinas, maging yung mga ambassador ng mga bansang sumusuporta sa posisyon ng Pilipinas. Yan ang latest mula rito sa Pasay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Lima. Hindi napigil ng ulaan ang panawagan ng ilang retiradong uniform personnel na papanagutin ang mga korap kabilang ang mga sakot sa flood control scandal. Nakatutok si Von Aquino. Rain or shine! Rain or shine! Sa kabila ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa lungsod ng Maynila, Yun, hindi natinag away siya sa lalugod. interfaith rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative o UPI na kinabibilangan ng mga retired military, police at uniformed service personnel. Ayon sa UPI, layunin ng kilos protesta na makapagpahayag ang taong bayan ng kanilang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, partikular ukol sa flood control scandal. Panagutin yung mga nagnakaw ng perang taong bayan at saka isoli yung mga perang ninakaw. Kasi flood control
isang portion lamang po yun eh. Pero sinasabi na marami pa ng mga ibang departments ang involved, hindi lamang yung DPWH. Paglilinaw ng UPI, bagamat hindi nila ipinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ng sino mang opisyal ng gobyerno, malaya raw ang kahit na sinong sumama sa kanilang rally na magpayag ng kanilang saloobin. May ilang retiradong military official nga ang may ganyang sinabi sa entablado. Ikaw ang tinutukoy ni Saldi ko na mastermind. BBM resign now. Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin Pilipino. Sinusubukan pa namin makuha ang panig na Malacanang ukol dito. Ang anak ni Senador Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta namataan din sa rally. Ako po'y nakikisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakabantay naman sa rally ang mga tauhan ng Manila Police District. Monitoring tayo dito at ito naman ay Freedom Park. At sa ngayon, as we speak, meron na tayong crowd estimate dito ng mga more or less mga 2,000. At ngayon, makita naman natin, normal situation tayo. Tuloy-tuloy yung ating monitoring sa lugar. At yung daloy ng trapiko, meron tayong mga personnel na nagmaman ng daloy ng trapiko. Ayon sa UPI, magtatagal ang rally hanggang alas 12 ng hating gabi. Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. After ng crossover ng Team Camo sa Born to Shine, may mga bagong character na papasok sa series at makakalaban ng K-pop girl group na Yumi. Ang isa palaban sa sayawan habang ang isa pa, grand winner lang naman ng GMA singing competition. Kilalanin sila sa chika ni Athena Imperial. Ang mainit na rivalry ng K-pop girl groups na Yumi at Nixie sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Mukhang mas iinit pa. Ang Nixie kasi magkakaroon ng 2 new members. Ang belter na si Lexie Hipolito, played by the first ever The Clash champion, Golden Cañedo. At ang dancer-influencer na si Kendall Domingo, nagagampanan naman ni AC Bonifacio. Hyped up ang dalawa on their first day of taping para sa musical series. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it. In good shape na rin si AC, kaya complex choreography can't stop her. I was recovering also because I did break my arm last year, so I've been recovering, but we're back at it, dancing again. Ito naman ang big TV comeback ni Golden after her 5-year hiatus. Ngayong nakagraduate na siya sa kursong BS Nursing sa Cebu. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of course po, na maipakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. Next year na raw nakaschedule si Golden mag-nursing licensure exam. For now, i-enjoy ng The Clash Season 1 champion ang kanyang pagbabalik showbiz. Mapapanood niyo po ako sa All Out Sunday this coming Sunday po. And then sa The Clash, I hope na panoorin niyo po ang The Clash Teens. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At Happy weekend na po. Balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.